Terdy Ravena at Chris Ross nagsagutan sa social media. Mga PBA team na kasali sa EASL wala daw binatbat sa mga KBL at Japan B-League team. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, EASL or East Asia Super League nagsimula na. Token Tex at San Miguel Beermen kumain ng alikabok sa ibang Pro League team sa ibang bansa. Sa laban ng Token Tex versus Utsunomiya Brex ay walang awang tinambakan nito ang TNT, 99-66 final score. Ganon din sa isang representative ng PBA, ang San Miguel Beermen na nilampaso ng team ni Carl Tamayo na Ryukyu Golden Kings ng Japan B-League, 96-68 final score. Di maganda to para sa PBA dahil ang average na margin ng lamang ay nasa 30.5 points. Dito makikita na napakalayo na talaga ng agwat ng quality ng competition ng PBA kumpara sa ibang liga dito sa Asia. Dahil nga sa ganitong resulta ay hindi nakapagpigil na mag-tweet itong si Terdy Ravena about sa result na nangyari sa laban. Sa kanyang post ay tila may pinapatamaan itong si Terdy at sabi sa naturang post ay akala nila na madaling maglaro dito sa Japan at Korea. At sinundan ito ng emoji na tila natatawa pa. Sinigunda naman ito ni Strong Group Head Coach Charles Chu at sabi sa tweet na 100% mahirap talaga manalo sa international game. Pero isang player ng San Miguel Beermen ang di nagustuhan ang mga naturang tweet. Ito ay si Chris Ross at nagreply ito ng wag naman sana silang hilahin pababa at wala naman daw silang alam kung ano talaga ang tunay na nangyari dito. Nagreply naman agad si Terdy na wala daw siyang minamaliit na sino man. Sa katunayan nga daw ay ang kanyang tatay ay nandoon sa kabilang team. At di daw PB ang pinapatamaan niya. Yung kanyang sinabi daw ay para sa mga Pinoy basketball fans na naninira at mga haters tungkol sa paglalaro nila sa Japan. Sa larong ito ay hindi pa nakapaglaro sina Junmar at Lassiter dahil sa mga injury, kaya naging dehado rin talaga ang SMB sa naturang laro. Ayon naman sa tweet ni Bacon Austria, anak ng dating head coach ng San Miguel na si Leo Austria, ay sinabi nitong ang mga PBA teams daw ay di seryoso sa EASL kaya di daw ito pinagandaan mabuti. Pero sa di nakakalam ay ang magcha-champion dito ay tatanggap ng tumataginting na 13 million pesos habang 5.5 million naman sa runner-up at 2.7 million naman para sa third place. Kaya di pa rin natin masasabi na di nga sila seryoso nang pumunta sila dito. At isa pa, kasagsagan ng PBA Governors Cup ngayon. Kung baliwala nga sa kanila ang tournament na ito ay pwede naman silang hindi sumali dito, di ba? Tingin nyo guys, di nga ba seryoso ang PBA dito sa EASL kaya sila natambakan? O napag-iiwanan na lang talaga ang mga PBA teams ng mga kapitbahay natin dito sa Asia? Just comment below kung ano ang opinion nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!